sa linggo-linggo, paglalaro natin sila sa iba't ibang club, siyempre, kailangan natin asikasuhin sila. Di tayo pananalo ng ibon kung hindi natin sila asikasuhin. At kailangan sa ibon natin, sa araw-araw, ay ang kailangan, pati ang kailangan ng ibon natin, ay disiplina natin yan. Kailangan ng ibon ng disiplina. Hindi ang ibon ang didisiplina sa atin. Tayo ang didisiplina sa ibon. Para kung gusto natin manalo, ibibigay ng ibon niya sa atin. Siyempre, kailangan pa rin ng breeder natin ng vitamins. Bibigyan natin ng vitamins yan. Ang ginagamit nila vitamins lang sa aking mga breeder ay deep membro lang din. Tindahan ng malunggay. Ang binibigay ko sa kanila, na herbal sa kanila. Kinakain nila yun, favorite ng mga breeder ko yun. Lalo na pag nasa stock bird. Yan. Favorite nila yan, malunggay. Welcome back to Herbin's Love TV! Magandang umaga sa inyo mga kahabi. Ako nga pala si Marvin Mary ng Kalamba, Milagrosa. Ang loop name ko ay 3 Kids Loop. Nagsimula ako sa pagkakalapate, grade 3 ako. Yun, pagpapasok ako sa school, may dala-dala akong kalapate. Dito ako naghahalpas ng kalapate sa school. Bago yun, uuwi ako sa bahay. Minsan, nakikita ko, pag uwi ko, nandun sa loob ng kulungan. Yun. Bago nagbalik ako sa pagkakalapate ng 2010. Nag-umpisa akong magkarera ng kalapate kay Alin Tinay sa MRTC 2010. Yun ang pag-umpisa ako sa pagkakalapate. Napatigil yung pagkakalapate ko. Gawa ng yun nga, nakumbinse ako ng hipag ko ng babae na mapalipat dito. Nakita ang mga alaga ko doon, napabayaan ko. Ngayon, hindi ko na sila nakasikaso. Hanggang napatigil ako. Bago nagbalik ako sa pagkakalapate noong 2014. Ganun pa rin, hindi pa rin ako napagpatuloy ng karera. Siguro wala pa isang taon, napatigil na naman. Bago ngayon, to 2023, napaglaro ulit ako sa MRTC. Yun, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang laro ko sa MRTC. So, medyo okay na ngayon okay na ang sistema natin ngayon sa pag-iibon. Gawa ng wala na tayong sagabal sa pagkakalapate. Binalik ko yung nag-ibon ulit ko, nagsubok ulit ko. Pero okay naman yun. Okay naman ang resulta ng pagkakarera ko ngayon sa club ng MRTC. Nakakapanalo naman tayo kahit paano. Nakakasunod-sunod tayo sa pooling. Kay Tinay, kay Boss Makoy. Siyempre, nakakadali pa rin tayo sa mga fan race. Yun, sa kalapate, yun pala, Noong 2020 na pag-aalaga ako ng kalapate, noong 2010 na nag-contender ako sa MRTC, pag-siyam ako, yun pala, kaya ko palang manalo. Ngayon, yung pagbabalik ko ng 2023, yun, nasubukan ko uli. Ngayon, ayos, sa resulta, tuloy-tuloy ang blessing sa akin ng Diyos na binibigay niya sa akin sa pagkamanalo ko sa larangan ng pagkakarera ng kalapate. Sa SLRTC naman, kahit pa paano, siyempre, nakakadali rin tayo doon. Nakakadali tayo sa club ng SLRTC kay Pastor, sa coordinator na si Pastor. Okay din naman sa SLRTC, talagang maayos din ang palaro nila kasi siyempre, nahihirapan pa rin tayo manalo. Pero, tatagayin pa natin manalo dyan. Sa susunod na laban ng South. Nagsimula akong kumuha ng ibon ni kay Kaloy. Sa aking kumpare ng taga-Putol. Mabait yun mabait yung aking kumpare na yun yun. Meron pa lahi siya rito. Ang alam kong lahi nun, na sinabi niya sa akin, ay Jaime Lim. Yun, yung linyada nyo na nagaling kay Kaloy,
Yun ang kauna kong finisher ng Masbate. Finisher siya ng Masbate. Yung anak nun. Bago sumunod naman na kinuha kong ibon, kumuha ako kay Henry. Sa aking kaibigan na si Henry Gicolia ng taga San Juan, Calamba. Kumuha rin ako ng ibon dyan. Nagpasuksok ako sa kanya. Kasi nakita ko may tikas yung ibon niya eh. Bago sunod na kunahan ako ng ibon, kumuha naman ako kay Eugene Contreras. Diyan sa Real naman. Mabait din yan, yung taong yan. Nagiging kaibigan ko rin. At saka kay Boss Makoy. Yan, din ako kumuha ng ibon day kay Boss Makoy. Ang nakuha kong mga linyada kay Boss Makoy, back-to-back TDB. At Tommy Divera. Yung kay Eugene, Tommy Divera din na nakuha kay Eugene. Tommy Divera, at saka Masili Line, at saka Tuldok Line. Doon naman kay Henry Gicolia, ang nakuha ko naman na bloodline doon ay Vandenbroek, saka Bio Pigeon Research. Ang nakuha kong mga linyada doon. Yun lang ang mga linyada kong ibon ko dito. Saka may Bastra. Saka kay Robic Garcia, kay Oboy, kumuha din ako ng ibon doon. Yun namang ibon na kinuha ko kay Robic Garcia, ano din sa akin nyo, parang pahiram na ayaw niya nang kunin eh. Bay, maraming salamat sa iyo ha. Ang linyada na galing naman kay Oboy ay yung Bastra at saka yung Cosmos. Yun lang ang mga ibon ko dito. Doon lang galing sa mga kaibigan ko yan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan at binigyan niyo ako ng mga gatong linyada na kahit pa paano nakakapagpanalo ayun nyo, maambulan ko rin kayo. Kung pwede kong ibalik sa inyo yung linyada nyo, sabihin nyo lang sa akin, papalak tayo, bibigyan ko kayo. Ang pagkakasikaso ko sa mga alagang kalapatin yan, alas 5 pa rin ng madaling araw, pinapakain ko na yan. Mga alaga kong ibon na yan, mga alaga kong kalapate. Bago alas 5, papatukain ko, alas 6, paliliparin ko naman sila. Minsan 5:30, nagpapalipad na ako. Alas 6, palipad sila. Bago nabibigyan sa kanila ng vitamins, ang binibigyan sa kanilang vitamins ay Bitmen Pro lang. Yun. Ang binibigyan sa kanilang Bitmen Pro ay WF. Bago sa alis ako, bibiyahe ako. Pagbiyahe ko, pagbalik ko sa biyahe, pag-uwi ko dito ng mga alas 10 o 9:30, pakakainin ko ulit sila. Pagkapakain ko sa kanila ng 9:30, yung iba, yung mga tulad ko, mga flyer, paliliparin ko muna ulit sila yan. Mga flyer. Bago sa mga breeder naman, syempre, papakain ulit natin ng mga tubig na malinis. Sa tanghali, syempre, gawin ulit, paliliparin ulit natin sila. Bago lipad lang sila, bago pagdating sa hapon, alas 2 ng hapon, gawin ulit, lilipad ulit sila. Bago alas 4 ng hapon, mayroon pa rin tayong palipad. Bago, syempre, hindi pwede pabayaan natin mga ibon. Kasi pag pinabayaan natin yan, parang pinabayaan na rin natin yung ating ipupus sa kanila na sa linggo-linggo, sa linggo-linggong paglalaro natin sila sa iba't ibang club. Siyempre, kailangan natin asikasuhin sila. Di tayo padanayon ng ibon kung hindi natin sila asikasuhin. At kailangan sa ibon natin, sa araw-araw, ang kailangan ng ibon natin, ay dinidisiplina natin yan. Kailangan ng ibon ng disiplina. Hindi ang ibon ang didisiplina sa atin. Tayo ang didisiplina sa ibon. Para kung gusto natin manalo, ibibigay ng ibon niya sa atin. Sa mga breeder naman, ang ginagawa ko naman sa mga breeder, nasa stock breed lang kasi yan eh. Hindi ko naman, basta ako nag-stock ng ibon sa loob ng stock bird, ng kulungan, diyan ko na sila pagsasama-samahin. Halimbawa, diyan ko na sila pagsasama-samahin na purgahin, i-flushing, diyan na yan. Pati kung magpurga ako ng ibon sa loob ng isang beses, basta buwan-buwan, nagpupurga ako ng ibon.
Hindi pwedeng hindi sila pupurgahin. Kahit sila nakakulong lang, kailangan nakapurgahan. Kahit di mo sila i-flashing. Yan sa mga ibon na nasa stockbird. Kasi yung nasa stockbird, yun ang ginagawa kong breeder eh. Ginawa kumuha pa rin ng breeder. Bago, siyempre, kailangan pa rin ng breeder natin ng vitamins. Bibigyan natin ng vitamins yan. Ang ginagamit nila vitamins lang sa aking mga breeder ay beef mimpro lang din. Yun nga lang din. Kung magbigay ako sa mga breeder ko ng mga beef mimpro, yun nga, sabi ko sa inyo, yung MWF, Lunes, Merkules, at saka Biyernes, Sabado at saka Linggo. Pero nagbibigay din ako ng herbal sa mga yan. Binibigyan ko sila ng magandang herbal para sa kanila. Tindahan ng malunggay. Ang binibigay ko sa kanila na herbal sa kanila. Kinakain nila yun. Favorite nila yung favorite ng mga breeder ko yun. Lalo na pag nasa stockbird. Yan. Favorite nila yan, malunggay. Nagbibigay naman ako ng malunggay araw ng Martes at saka araw ng Webes. Kapag bibigay ko ng malunggay dyan. Ngayon, wala nang flashing yan. Wala nang flashing yan. Purga lang yan. Pag pinurga ko sila ng isang buwan, napurga ko sila, sasabayan ko ng kinabukasan ng paligo nila yon. Basta yon, bahala rin sila doon. Bahala rin sila dyan sa loob ng stockbird. Kung gusto ko magsalang, maayos sila. Kasi bago ako magsalang ng ibon, tinitignan ko muna bunganga ng ibon. Kung may dumi ba yung loob ng bunganga nila, kung may sipon ba sila. Yun, pati sa pakpak nila, kung naglulugon, ayos lang namang mag-breed ng naglulugon. Kasi hindi naman iitlog ng ano yan eh. Hindi naman iitlog ng pangit yan eh. Hindi naman iitlog ng basag yan. Pag naglugo ng ibon, siyempre iitlog pa rin yan buo. Yun, bago binabasihan ko din sa mga breeder, siyempre kailangan nila malalakas. Malalakas silang kumain, malakas silang uminom, saka yung mga droppings nila, magaganda. Bago mo sila isalang. Papaligo rin ako ng breeder. Kasi kung magpaligo ako ng breeder, buwan-buwan, kung magpaligo ako ng breeder, sa loob pag ako nagpurga ng, halimbawa, August 1, nagpurga ako ng August 1, August 2, magpapaligo ako noon. Talagyan ko lang sila ng tubig sa loob ng kulungan. Sa isang paligo na ganung balde. Nakabatya. Bago sa isang buwan, August, September 1, September, purga uli yun. Pupurgahin ko uli sila. Basta buwan-buwan ang purga. Buwan-buwan, bago paligo, gano'n, bago malunggay, bago beef mimpro. Yun lang ginagawa ko sa mga yan. Nilawaan ko dun ang gusto kong breeder siyempre, ang gusto kong makuha breeder, tulad sa mga stockbird na ganyan pare, ang gusto ko ay yung one piece ang puwet. Pag inipo mo siya, yung lubog, ultaw yung dalawang balikat niya, bago yung puwet, dalawang pakpak niya, nakasuksok sa buntot. Diba, pag humipo ka minsan ng ibon, ang ibon pag hinipo mo, ang pakpak ay minsan nakatawid na gano'n, pero may mahihipo ka na ang puwet, di pa gano'n. Pwede ba ako muna example? Yung parang ang hipo mo sa ibon ganyan, para manipis yung puwet, manipis yung ano niya pag hinipo mo, di ba? Oo, papaganyan, para one piece, yung ganyan. Yan, ganyan ang basihan ko sa pagkuha ng breeder, yung ganyan. Yung one piece na ganyan, Yan, ganyan. So, ito, nung nalaman ko lang din to, doon sa pinakamagaling mag-iibog dati sa amin. Nung ako hindi pa nangangarera, nung bago pa lang ako, doon ko nalaman yung ganyan hipo, ng ibon yan. Kasi may hipo ng ibon na nakaganyan eh. Oo, nakaganyan yung pag hinipo mo, nakaganyan yung pakpak niya. Kaya nakaganyan. Kaya gusto kong hipo ng ibon, hindi nakaganon. Yung umpit niya yan, nakaganyan. Kasi malalakas ang katawan niya, malalakas ang balikat ng mga ibon. Yun. Ito nga pala yung aking nag-finisher finisher ko ng Esperanza Masbate, ng South. Ito ko sa inyo. Sa isa naman, sa pagtingin sa mata ng ibon,
Bisa nung tinitignan ko sa mata ng ibon, kung ano tinitignan ko yung tulad ng mga may red, yung parang pula, bago may pear eye, gano'n. Pero, minsan wala rin minsan sa eyes ng ibon yun Minsan, nasa galong din ng ibon. Kung talagang magaling ang ibon, at kung talagang mananalo, talagang ang ibon ni winning line, yun. Pero, meron din talagang, hindi ko rin masabi, pero, sa sign ng ibon, talagang maganda, talagang mas magandang tignan sa mga sign ng ibon, yung tulad na may mga kindat sa mata, yun, may mga kindat sa mga ganito, tsaka mga pear eye, yan. Sa mga pakpak naman, pare, sa pakpak naman, siyempre, ang mas maganda sa mga pakpak ng ibon yung malalapad, pare, yung mga pang long distance. Kasi mayroon manipis na pakpak, may malapad sa pakpak ng ibon Saka siyempre, sa mga pangakatawan ng ibon, yun lang kailangan natin sa ating mga alagang ibon, yung sa ating mga panlaban na kalapate.